Grace, miss na kita. Ang tagal mo akong pinaghintay kung alam mo lang. Bulong ng lalaki habang nakangiti ito at hinaplos ang kamay ni Grace. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Huwag kang mag-alala, mahal. Wala si Robert. Kaya wala makakakita sa atin. Mahinang sagot naman ni Grace habang yumakap ito sa lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Sasu. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Takot, galit, pagtataka. Alam niyang mali ang ginagawa ni Grace. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto. Hinawakan ang kanyang cellphone at sinubukang i-record ang nangyayari sa sala. Tahimik niyang binuksan ng pinto at nagtago. Pinilit na hindi gumawa ng ingay. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig ni Sasu ang mga boses nila. Walang makakakita. Basta huwag kang mag-aalala. Mag-e-enjoy tayo habang wala si Robert. Sabi ng lalaki. Oo, pero kailangan nating mag-ingat. Lalo na si Sasu. Medyo nakakaramdam ng bata. Sagot naman ni Grace habang natatawa. Tumigil si Sasu sa pagre-record. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng ito na itinuring niyang pangalawang ina ay nagtaksil sa kanyang ama. Gustong-gusto niyang tumakbo palabas at harapin si Grace, ngunit alam niyang hindi siya mananalo. Masyadong malakas ang impluwensya ni Grace sa bahay at natatakot siya sa maaaring gawin nito kapag nalaman ng kanyang nakita. Alam din naman ni Sasu na kahit anong sumbong niya sa kanyang ama ay mas papaniwalaan nito si Grace. Isang gabing yon, hindi inaasahan ni Sasu na magbabalik si Grace sa bahay ng mas maaga kaysa inaasahan. Nagtago siya sa ilalim ng mesa habang palihim na nagmamatsyag. Ngunit sa kanyang pagkadulas, nakabunggo siya ng isang silya. Dahilan para mapansin siya ni Grace. Sasu, anong ginagawa mo dyan? Biglang sigaw ni Grace habang lumapit ito. Ang mukha ay balot ng galit. Alam niyang nakita ni Sasu ang lahat. Hindi ko po sinasadya. Ate Grace, hindi ko sinasadya. Nanginginig na sabi ni Sasu. Ngunit malinaw sa kanyang mata ang takot. Naglakad si Grace papunta kay Sasu. Nawakan siya sa braso ng mahigpit at sinabing, wala ka nakita, Sasu. Kung ano man ang nakita mo, kakalimutan mo na. Naiintindihan mo ba? Pero, Ate Grace, ano pong sasabihin ko kay Papa? Tanong ni Sasu. Umiiyak na. Gusto niya maging tapat sa kanyang ama pero natatakot siya kay Grace. Bigla ang naging reaksyon ni Grace. Hinawakan niya ang mukha ni Sasu at tumingin ito ng matalim. Makinig ka sa akin, Sasu. Kung magsusumbong ka, papatayin ng lalaki ko ang lola mo. Alam mo ba yan? Oo. Kahit na bulag siya, hindi siya ligtas. Kaya wag ka magsusumbong kung gusto mo pang mabuhay ang lola mo. Nanginig si Sasu sa mga salitang yon. Mahal na mahal niya ang kanyang lola at hindi niya kakayanin na may mangyaring masama rito. Mabilis na tumango si Sasu. Nanginginig pa rin sa takot. Opo, Ate Grace. Hindi po ako magsusumbong. Pangako ko po. Muling nginitian siya ni Grace. Ngunit alam niyang walang sinseridad sa ngiti na iyon. Mabuti. Ngayon bumalik ka na sa kwarto mo at wag ka na makikialam sa mga ginagawa ko. Mula ng gabing yon, tila naging mas masama pa sa masama ang ugali ni Grace kay Sasu. Habang wala pa si Robert, si Grace ay nagiging mapagmalupit. Sinisigawan niya si Sasu sa maliliit na pagkakamali at minsan ay hindi na siya pinapakain ng maayos. Kapag may kasama naman si Grace sa ibang tao, lalo na ang kanyang kalaguyo, pinagbubuhatan siya ng kamay ng lalaki. Ate Grace, pakiusap po, ayoko nang makita yung lalaki, natatakot po ako. Umiiyak na pakiusap ni Sasu isang gabi nang dumating muli ang kalaguyo ni Grace. Tumigil ka nga dyan, Sasu. Hindi ka dapat makialam sa mga buhay ng matatanda. Kasalanan mo din naman kung bakit ako nagagalit. Kung sumusunod ka na lang sana at hindi kine-question, edi sana hindi ka nasasaktan. Sigaw ni Grace habang hinahampas ang lamesa. Minsan ay hindi pinapapasok si Sasu sa kusina para magluto o kumuha ng pagkain. Wala kang karapatan dito. Matuto kang kumilos ng maayos kung ayaw mong palayasin kita. Laging banta sa kanya ni Grace. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang takot ni Sasu. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang ama.
Dahil tuwing naiisip niya ang kanyang lola, natatakot siyang baka totoo ang banta ni Grace. Halos hindi siya makatulog sa gabi. Palaging iniisip kung paanong ililigtas ang kanyang sarili at ang kanyang lola mula sa masamang sitwasyon. Si Beth, ang bagong cleaning lady sa condominium nila sa Sue at Grace, ay isang napakagandang dalaga. Hindi mo aakalain na siya ay tagalinis dahil sa kanyang taglay na alindog, matangkad ito, may mahaba at makintab na buhok, at mala-porselanang kutis. Dahilan para magpatingkad ang kanyang presensya sa kahit simpleng gawain tulad ng paglilinis. Nang dumating siya sa unit, agad na napansin siya ni Sue. Hindi niya maiwasang mapatitig kay Beth habang ito ay nag-aayos ng mga gamit para simulan ng paglilinis. Ang kanyang ganda at ang kabaitan sa kanyang muka ay agad na nakatawag ng pansin sa batang lalaki. Ayan, Sue. Kumuha na ako ng tagalinis dito sa bahay. Dahil napakakupad mo. Ang sabi ng ama mo masipag kang bata. Palabas lang yata lahat ng yan, diba? Hala, halos wala ka namang ginawa buong maghapon dito. Masakit po kasi ang katawan ko dahil sa pambubugbog ninyo. Simpleng sagot ni Sue na nagbigay gulat kay Beth. At talagang isisisi mo pa sa akin ang kasalanan mo? Hindi ba kaya kita nasasampulan dahil sa kakulitan mo? Huwag mo ko maturo-turo sa mali mong ginagawa, Sue. Gigil na sambit ni Grace. Mabuti na lamang at tumikim si Beth para mawawasan ang tensyon sa pagitan ni Sue at Grace. Ate Beth, good morning po. Bating ni Sue. Halatang na-amaze sa bago nilang kasama. Napangiti naman si Beth. Ang ngiti niyang tila nagpapaliwanag ng buong kwarto. Good morning din, Sue. Ayos ka lang ba? Opo, Ate Beth. Sagot ni Sue. Medyo nahihiya. Alam niyang iba si Beth, hindi tulad ng nakagista niyang mga katulong o tagalinis. May kakaibang init at malasakit sa bawat kilos ni Ate Beth, kaya't mabilis niya itong tinanggap. Sala, kwartong 2 at kusina lang ang lilinisin mo. Hindi pwedeng galawin ang kwarto sa dulo dahil stock room yun at bawat galawin. Wika ni Grace kay Beth na agad din namang tumango. Napakaganda ni Beth pero hindi lahat ay natuwa sa presensya ni Beth. Nag-umpisa na si Beth na maglinis at nilayasan na ni Grace ito. Makalipas ng ilang oras, si Grace, mula sa kabilang silid, lihim na pinagmamasdan ng dalaga. May bahid ng inggit at galit sa mga mata ni Grace. Hindi niya gusto ang ideya na may ibang babae sa bahay na mas maganda at mas mabait kaysa sa kanya. Lalo na't napapansin niyang unti-unti nang napapalapit si Sue kay Beth. Ano, Beth? Siguraduhin mong mabilis ka magtrabaho, ha? Malamig na sabi ni Grace. Ngunit kiting plastic ang ipinakita. Opo, ma'am. Sagot ni Beth na may magalang na tono. Ngunit ramdam ang malamig na pagtanggap ni Grace sa kanya. Sa mga sumunod na araw, si Beth ay patuloy na bumabalik upang maglinis sa unit. Mas lalo pang naging malapit si Sue kay Beth. Palagi niyang hinihintay ang mga sandali na dumarating ito. Para kay Sue, si Ate Beth ay hindi simpleng cleaning lady, isa itong kaibigan. At tila isang nakatatandang kapatid na nagbibigay ng saya at ginawa sa kanya sa tuwing nandyan ito. Ngunit sa tuwing wala si Grace at sila ni Sue lang na iwan sa bahay, si Beth ay nagiging mas maalaga pa. Si Grace sa kabila ng pagiging mabait sa harapan ng iba ay lalong nagiging malamig at masama kay Sue sa tuwing sila lamang dalawa natitira. Sa paglipas ng mga araw, mas nagiging halata ang pagkakaiba ng ugali ni Grace kapag magkasama lang sila ni Sue sa bahay. Habang mas lalo namang nagiging mabait si Ate Beth kay Sue, mas bumibigat naman ang pagtrato ni Grace sa kanya. Sue, bakit parang wala kang ginagawa dyan? Iligpit mo yung mga gamit ko dito. Ang kalat-kalat na naman. Utos ni Grace na hindi na tiningnan ng bata. Tumayo si Sue at marahang niligpit ang mga bagay na iniwan ni Grace sa lamesa. Alam niyang wala siya magagawa kundi sundin ito. Dahil kapag sumagot siya, tsak na mas malaking gulo ang mangyayari. Sa mga nakaraang araw, nararanasan niyang pangiinsulto, masakit na salita at minsan pa ang galit na pinapakita ni Grace sa kanya. Kaya mas pinili na lamang niyang manahimik. Habang nag-aayos si Sue, narinig niya ang pabalang na salita ni Grace. Nagsusumbong ka ba kay Beth, ha? Huwag mong akalain na hindi ko alam na nilalapitan mo siya. Akala mo ba maaawa siya sa'yo? Tigilan mo na yung paghihingi ng simpatiya, ha?
Bigla na lamang siyang nilapitan ni Grace at itinulak ng bahagya sa gilid. Ang tigas talaga ng ulo mo, Sasu. Kung alam mo lang kung gaano ako nahihirapan sa'yo. Pero kahit kailan, hindi mo yan maiintindihan. Dagdag pa nito. Ang boses niya ay tumitindi pa ang galit. Kinabukasan, dumating si Beth para maglinis. Napansin agad ni Beth ang pagbabago sa kilos ni Sasu. Karaniwang masigla ang bata kapag nandyan siya. Ngunit ngayon ay tila may dinadala itong mabigat na problema. Lumapit siya kay Sasu nang hindi pinapansin si Grace na nagbabasa naman ng magazine sa sala. Sasu, ayos ka lang ba? Tanong ni Beth. Inilapit ang sarili kay Sasu habang ito ay nagliligpit ng mga gamit. Opo, Ate Beth. Sagot naman ni Sasu. Pero hindi nito maiwasang magpakita ng lungkot sa kanyang boses. Muling tumingin si Beth sa paligid. Sinisigurado hindi sila maririnig ni Grace. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin, Sasu. Huwag kang matakot. Ngumiti naman si Sasu, ngunit halata ang pilit. Alam niya na mabuti si Beth at gusto niya magsumbong. Ngunit sa takot kay Grace, pinipigilan niya ang sarili. Salamat po, Ate Beth, pero ayos lang po ako. Habang patuloy si Beth sa kanyang mga gawain, hindi maiwasang tumingin siya nang may pag-aalala kay Sasu. Alam niyang may mali at ramdam niya na si Grace ang dahilan. Ngunit hanggang sa hindi nagsasalita si Sasu, wala siyang magagawa kundi hintayin ito na kusang magsabi. Sa mga susunod na araw, mas lalong lumabas ang tunay na ugali ni Grace. Isang gabi nagkaroon ng malakas na sigawan sa bahay ni Sasu. Nasanay nang maging tahimik, ay hindi na nakayanan ng pananakit ni Grace, lalo na sa damdamin. Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Wala kang kwenta, Sasu. Sigaw ni Grace habang galit na binabato ang ilang gamit sa kwarto. Si Sasu ay nakatayo lamang sa tabi, nakayukot hindi makasagot. Lahat ng hirap ko dito. At ikaw, wala ka man lang konsiderasyon? Lahat ng ginagawa ko, sinisira mo. Patuloy pa ni Grace. Ang boses niya ay nagiging mas matindi. Nang makita ni Sasu na hindi na humuhupa ang galit ni Grace, tumakbo siya palabas ng kwarto at nagtungo sa sulok ng bahay. Umupo siya sa gilid ng pinto. Nag-iisa at hinayaang bumagsak ang mga luha na matagal niya nang pinipigilan. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi alam kung saan pa siya kukuha ng lakas. Pagdating ni Beth kinabukasan, agad niyang napansin ang malalim na bakas ng luha sa mga mata ni Sasu. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balikat ng bata. Sasu, sabihin mo na sa akin, hindi ko na kayo makita kang ganito. Malambing pang sabi ni Beth. Nag-aalangan man, huminga ng malalim si Sasu at tumingin kay Beth. Sa wakas, hindi niya na napigilan at bumulalas na ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ate Beth, si Ate Grace po sobrang sama ng ugali niya habang wala si Papa. Nasa ibang bansa po kasi si Papa. Sinisigawan niya ako. Tinutulak at may lalaki po si Ate Grace, Ate Beth. Bulong ni Sasu. Nanginginig ang boses sa takot at lungkot. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Beth. Alam niyang may mali, pero hindi niya akalaing ganito kalala ang sitwasyon ni Sasu. Sa mga sumunod na araw, alam niyang kailangan niyang kumilos upang matulungan si Sasu, kahit na ang kalaban niya ay ang madrasa nitong si Grace, na tila walang hanggan ang kasamaan. Kaano-ano mo ba talaga si Grace? Mama mo ba talaga siya? Hindi po. Ate lang po. Ate? Kapatid? Asawa po siya ni Papa. Yun po ang lagi niyang sinasabi pero ang asawa po ni Papa ay si Mama. Nagigets ko. Nakabit siya? O bagong kinakasama? Kinakasama po kasi po, di ba po masama po yung may kabit? Oo, masama talaga. Masama yung si Grace kaya may kabit siya. Wika ni Beth na ikinatawan naman nilang sabay ni Sasu. Sa mga sumunod na araw habang naglilinis si Beth sa katabing kondominium, narinig niya ang matalim na boses ni Grace na sumisigaw kay Sasu. Kahit hindi malinaw ang lahat na sinasabi ni Grace, ramdam ni Beth ang galit sa boses nito at ang takot sa tono ni Sasu. Nagsimulang mag-alala si Beth, lalo na't napansin niyang hindi na lang minsan ito ang nangyayari. Isang araw, habang naglilinis siya sa isa pang unit, lumapit ang may-ari ng condominium.
Miss Beth, napapansin ko lang. Parang lagi ako nakakarinig ng sigawan dyan sa unit ng batang kasama mo. Sabi pa ng may-ari, nag-aalangan man ngunit halatang nag-aalala. Lagi ko naririnig na sinisigawan siya ng babae. Kawawa naman yung bata. Minsan pa nga parang binubugbog siya. Nagulat si Beth sa narinig. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang gagawin ni Beth pagkatapos malaman ang mga ginagawa pala na marahas ni Grace kay Sue? Tutulungan niya kaya ang bata? Masisave niya kaya si Sue? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!